Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Friends, yun na namang pinapatunayan sa oras na ito. So, bago pong lahat, papahayag ang mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan para malaman po natin ang programa sa Diyos sa ating daigdig. So, bago po natin umpisahan ang ating topic sa gabing ito, ako po ang inyong lingkod. Sa kaorasan na ito, walang iba, Haring Roger Pagumpana. So, ako po ay nagpapasalamat sa aming divine mentor sa kaharian ng Diyos na walang iba ang aming supreme founder of the kingdom of God, His Majesty Sovereign King Philemon Ondok Ruyambo Nansa. Isang mapagpalang oras po. Ako po ay humihingi ng gabay sa aming mahal na dakilang guro sa oras na ito. At muli ako po ay nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo na walang iba ang aming mahal na Prinsipe Rocky Y. Ruyambo Nansa na siya po ang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sometime, siya po ang President ng The Kingdom of God. No? So, isang mapagpalang oras po sa iyo, mahal na Prinsipe. At ganoon din sa kanyang kapatid, walang iba, Haring Adolfo Ruyambo Nansa, na siya po ang aming president sa Philippine Deuterium Development and Management and Corporation. So, isang mapagpalang oras. Kuwari. So, sa lahat ng mga spiritual mothers o the 5 spiritual mothers na nandun po ngayon sa banal na templo sa Purok New Jerusalem, sa Rizal Shrine, Dapitan. Zamboanga del Norte. So, nandyan po sila ngayon. So, isang mapagpalang oras po sa inyo mga nanay. So, muli ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng kinakatawan ng Diyos mula 12 tribes, 12 apostoles na nakibilangan po ng aming regional director sa region to. Walang iba, Haring Edgar Parol Gutom, sang mapagpalang oras kuwari. At ganoon din sa iyong Reyna, no? Walang iba, Reyna Rose Padillo Gutom. So, isang mapagpalang oras po sa inyo dyan sa banal na templo. At sa lahat ng mga leaders sa loob ng kaharian ng Diyos mula 70 prophets, evangelistas, pastor, down to mga guro. So, yan po yung katawan ng Diyos sa pagbabagong lahi o sa bagong Jerusalem. So, isang mapagpalang oras din sa lahat ng mga viewers sa gabing ito. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatum Is. So, narito po kami ngayon live sa bayan po ng Madila, Quirino, sa bahay po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Merlita Baltasar, upang ipapahayag po namin ang programa ng Diyos sa daigdig. No?
ang tanong sa ating lahat, ano ba ang programa ng Diyos sa daigdig? So, ang programa ng Diyos sa daigdig, ito po yung tema natin, topic, tungkol sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God. Sapagkat marami po ang bumabanggit sa kaharian ng Diyos, ngunit hindi po nila ito naintindihan, no? O di kaya madaling bigkasin, o di kaya madaling basahin, ngunit kahirap po ito intindihin. Bakit nasabi kong kahirap intindihin? Sapagkat marami pong nagbabasa, pag nabanggit ang salitang kaharian ng Diyos, ay agad po yan ituturo sa doon sa himpapawid, o doon ba sa kataas-taasan. So, ibig sabihin, hindi tiyak, no? O walang kasiguraduhan yung kaharian ng Diyos na kung ating banggitin na nandun po yan sa kataas-taasan o sa taas pa ng langit, no? Kasi wala pa namang prueba. Bakit nasabi kong walang prueba? Mayroon na bang nakarating doon na bumaba dito sa ating lupain o sa lupa upang nagpapahayag na ang kaharian ng Diyos ay nandoon na talaga sa kataas-taasan? So wala pa tayong napakinggan, no? Kundi kung ating subaybayan o ating subaybayin ang kaharian ng Diyos, kaya kailangan natin ang patunay na hindi lang natin basta-basta ituturo ang salitang kaharian ng Diyos kung saan-saan. Sapagkat ang kaharian ng Diyos, ang may-ari po yan, ay ang Diyos. Pag hula-hulaan natin yan, kung saan-saan lang natin ituturo, ay mapaparusahan tayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa ating mga tao. Kaya ano ba itong the kingdom of God? So ang the kingdom of God, hindi po yan relihiyon, hindi po yan political, at hindi po yan sektaryan, kundi yan po ay gobyerno sa Diyos. Bakit gobyerno sa Diyos? Sapagkat siya po ang maghahari sa buong daigdig. Kaya nga ang tanong, sino ba ang inutusan o sino ba ang sinugo upang ipapahayag ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos? So kung ating basahin sa banal na kasulatan, ayon po yan sa sulat ni Dr. Lucas sa Lucas 4:43. Pakibasa natin, Hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. So yan po ang nalalaman po natin, sino yung sinugo. Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Ano ang kanyang ipapahayag tungkol sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos or the kingdom of God? So ang tanong, sino ba itong binanggit na Hesus? Siya po ay sugo. No? Ibig sabihin, Kristo. No? Kristo.
Sapagkat pag binanggit na Kristo, siya po ay sugo. O di kaya'y pinahiran ba ng langis? Or pinili ba ng Diyos? So bakit siya pinili? Sapagkat siya po ang inutusan upang itayo ang kaharian ng Diyos o ipapahayag ang mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. So ang tanong, saan po natin ito matatagpuan? Doon ba yan sa kataas-taasan? Saan po kaya niyan pinapahayag? Doon ba yan sa taas pa ng tuktok ng langit? Sapagkat si Jesus lang naman ang nagsigaw o nagsangyaw sa mabuting balita. So ang kaharian ng Diyos, mayroon pong pinili na lugar kung saan doon ibigay ng Diyos ang kanyang programa sa pagtayo sa kaharian ng Diyos. Kung atin po yang basahin, ano yung lugar na siyang tirahan ng Diyos? Basahin po yan natin sa Jeremias 3:17. Pakibasa po natin harin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sa panahong yaon ay tatawagin nila ang Jerusalem na luklukan ng Panginoon. At lahat ng mga bansa ay mapipisan doon sa pangalan ng Panginoon sa Jerusalem. Hindi na rin lalakad pa man sila ng ayon sa pagmamatigas ng kanilang masasamang kalooban. So, napakinggan po natin mga kapatid sa gabing ito na ang mapalad na binigyan ng Diyos na bansa o unang pinili ng Diyos na doon isangyaw ang mabubuting balita sa kaharian. Kundi yung tinawag na Jerusalem. Sapagkat ang Jerusalem ay siyang luklukan ng Diyos. Pag binanggit na luklukan, na ibig sabihin, tirahan ba ng Diyos? So ang tanong, sino yung nakatira doon sa Jerusalem? Sapagkat ito man ang sentro. Sapagkat ang Israel, yan po yung bansa. So, pinakasentro sa Israel, ito po yung Jerusalem. Doon, ipinangaral ang mabubuting balita sa mga bayan at nayon tungkol sa kaharian ng Diyos. So, ang tanong, sino yung nangaral? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang tanong, mga kapatid, tinanggap kaya ng mga tao ang ating Panginoong Hesus? Higit sa lahat, yung kanyang dala sa mabubuting balita sa kaharian ng Diyos. Hindi tinanggap doon sa Israel o sa Jerusalem na siyang luklukan ng Diyos. Hindi tinanggap. Kaya anong sinabi ng Diyos sa kanila? Basahin po natin. Isaias 1:4. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Bansang salarin, bayang napapasanan ng kasamaan, lahi ng mga manggagawa ng kasamaan, mga anak na nagsisigawa ng kalikuan. Inabayaan nila ang Panginoon. Hinamak nila ang banal ng Israel. Sila'y nangapalayo na nagsiurong. Napakahirap nating pakinggan. Ngunit wala tayong magawa. Ang Diyos na nagsabi doon. Ang tanong, sinungaling ba kaya ang Diyos? Bakit sinabi ng Diyos, bayang makasalanan?
hinamak kasi nila ang Diyos. Sino ang kanilang hinamak? Walang iba, ang ating Panginoong Kristo. Kaya sa galit ng Diyos, na doon sana itayo ang mabubuting balita sa kaharian ng Diyos o higit sa lahat, itayo ang kaharian ng Diyos. Bakit kaharian ang itayo ng Diyos? Sapagkat yan po ang plano ng Diyos sa daigdig. Sapagkat siya po ay maghari sa buong daigdig. Ikaw pa naman na maghari sa buong daigdig. Kung wala kang pipiliing lugar na doon mo itayo ang kaharian ng Diyos. Bagaman mapalad sana ito, ang Jerusalem na siyang luklukan ng Diyos, ngunit hinamak man nila ang Diyos, kaya yung kaharian ng Diyos na dito sana itayo ay kanyang kinuha. Bakit kanyang kinuha? Walang tumanggap eh. Kasi hinamak nila ang Panginoon. Sila'y makasalanan. Kaya sa galit ng Diyos, sinabi ng Diyos, basahin natin. Anong sinabi ng ating Panginoong Kristo? Sa Matthew 21 verse 42 hanggang 43. Pakibasa natin rin. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali. Ang siya ring ginawang pangulo sa panunok. Ito'y mula sa Panginoon. At ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Sa 43. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. So napakaliwanag po ang mabasa sa banal na kasulatan. Yung Diyos doon sa Jerusalem, sa Israel, bagaman kanilang hinamak at sa galit ng ating Panginoon, na yung kaharian dito na dito sana itayo ay kanyang inalis. At ibibigay doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngayon, saang bansa natin yan hanapin? Wala na dito Ngunit, sinabi ng Diyos, alisin ko sa inyo ang kaharian, ibigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So, hindi pa rin yan doon sa taas. No? Kasi wala namang bansa doon sa taas. Kaya yan ang ating hanapin sapagkat pinahanap man ng Diyos. Sa pag-alis niya dito sa kaharian, sinabi na ng Diyos sa mga tao, ayon po yan sa sulat sa Matthew 6:33, na datapwat hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang maidaragdag sa inyo. So bakit pinapahanap ng Diyos ang kaharian? Sapagkat ang kaharian ng Diyos, hindi yan maghiwalay ang kaharian at ang Diyos. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, nandoon si Kristo. Kaya nga, yan po ang ating hanapin sapagkat pinapahanap ng Diyos ang kanyang kaharian. Ngunit binigyan niya ito ng direksyon sa banal na kasulatan doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Ngayon, palagay natin 300 nation of the world. Saang bansa natin hanapin yan sapagkat isa lang naman ang sinabi ng Diyos. Ngunit, ang direksyon
bansang nagkakabunga. Kaya ang tanong, anong bansa kaya yan? Kaya binigyan po niya yan ng isang talinghaga doon sa bansa na yon. Ano ang ginamit ng Diyos na talinghaga sa banal na kasulatan para masumpungan natin kung anong bansa ang mapalad sapagkat kung ating isipin 300 nation, isa lang ang ating hanapin na bansa. Ngayon, pasalamat tayo sapagkat ang Diyos nagbigay siya ng mga direksyon sa banal na kasulatan. Hinihantulad niya ito sa propesiya, sa parable, sa banal na kasulatan doon sa isang babae. Doon sa isang babae. Kung ating basahin yan sa Matthew 13:33. Pakibasa natin rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinalitan niya sa kanila ang ibang talinghaga. Ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae Ng isang babae. at itinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalibadurahang lahat. So, gumamit ang Diyos sa parabola ng isang babae na kumuha ng 3 salop na harina hanggang nalibordahan silang lahat. Ang tanong, ito ba ay talinghaga? So, talinghaga sapagkat ginamit niya ang salitang babae na hinantulad niya doon. So, ang tanong, saan po natin ito matatagpuan sapagkat nahati man sa 3 sapagkat doon sa parabola sa 3 salop na harina hanggang sa nalibodarahan ang lahat hanggang sa umalsa ayon po sa parabol doon sa isang babae. So hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo na itinuro sa aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Undok Rebonanza, na yung binanggit na babae na natakal sa 3 salop, walang iba ang ating bansang Pilipinas. Bakit Pilipinas? Nahati po ito mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Kaya bakit babae? Sapagkat gumamit siya ng parabol. Tinawag ba niyang babae? Sapagkat Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ibig sabihin, Los Miminda. Ginamit niya sa talinghagang salita ang babae. Ngayon, nahati man ito sa 3 salop. Bakit umalsa? Sapagkat marami pa ang naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang basihan, bansang nagkakabunga. Nagkakabunga sa paniniwala na si Kristo ay siyang Diyos, na ang ating Panginoong Hesus na siyang Diyos. Saan umalsa? Saang bansa? Sa Pilipinas. Ngunit nahati lang ito sa 3 salop na harina mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ang tanong, marami bang naniniwala dito sa bansang Luzon sa pangalang na si Hesus ang siyang Diyos? Nagkakabunga ba dito sa Luzon ang pangalang Hesus na siyang Diyos o siyang Kristo?
ay lalo na dito sa Visayas. Lalo na po dito sa Mindanao. Kaya silang lahat umalsa. Bakit? Sa paniniwala na ang ating Panginoong Hesus ang isang Diyos o Kristo. Kaya nagkakabunga ang ating bansang Pilipinas kasi kung ating kunin yung pagkadiskubre sa taong March 16, 1521 para magkakabunga o matupad ang hula doon sa isang bansa nga nagkakabunga, kailangan ito sa sukat sa panahon. Bakit? Para maging ganap na maging Kristiyano ang mga tao sa bansang Pilipinas, mayroon po itong preparasyon na 2 taon. Bakit 2 taon? Yan po yung preparasyon na kailangan maisigaw sa ating bansang Pilipinas na nagkakabunga sa paniniwala na si Panginoong Hesus siyang Diyos o Kristo. Kaya kung ating idagdag ang 2 taon sa 1521, ang sukat po yan 1523. Bakit 1523? Sapagkat sa April 14, 1523, isinigaw sa bansang Pilipinas na Kristyanismong paniniwala. Kanino? Sa ating Panginoong Hesus na siyang Diyos o siyang Kristo. So yan po yung patunay sa mga talinghaga doon sa babae. Ang tanong, sino itong babae? Basahin natin, Revelation. Revelation 12:1. Ano ang damit nitong babae? Sige, pakinggan natin. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw. Isang babae na nararamtan ng araw, tuloy. At ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. So yan po yung damit ng babae. Naramtan ng araw. No? Na ang kanyang paa ay nakatungtong sa buwan o nakaapak sa buwan. Na mayroong 12 na bituin. Doon sa kanyang ulo ay mayroong putong na 12 bituin. At ang kanyang paa ay nakaapak doon sa buwan. So ang tanong, ang ating bansang Pilipinas po ba ay mayroong 12 region? So mayroon na kasi yung parabol sa isang babae na naramtan ng araw na ang kanyang ulo ay mayroong 12 bituin. O tinawag po yan na 12 region of the Philippines o sa ating bansang Pilipinas. No? Ngayon, bakit ang kanyang paa ay nakaapak sa buwan? Kasi sa ating bansang Pilipinas, halimbawa ito, gawa tayo ito yung flag ng Pilipinas na mayroon pong 12 bituin o mayroon siyang putong na 12 bituin. Ngunit ang kanyang paa, no, nakaapak doon sa buwan or nakatungtong. Kung ating maisip,
doon sa taong July 29, 1969, ang tanong, ano yung o sino yung nakapunta doon sa buwan? Walang iba si Neil Armstrong. Bakit ang ating flag sa ating bansang Pilipinas nakapunta doon? Sapagkat yun, siya yung siya ba yung nagtayo doon? Bagaman tatlo po ito. Ito yung unang flag, yung Germany. At yung unang flag yung Amerika. At yung sa gitna na flag, ito yung ating bansang Pilipinas. At yung pangatlo na flag, yun yung sa Germany, sa Russia. Para matupad yung hula na ang ating flag ay kailangan, yung flag sa ating bansang Pilipinas ay kailangan may tayo doon sa buwan. Sino yung may dala na scientist? Si Neil Armstrong sa taong July 29, 1969 na mayroon pong 12 doon sa kanyang ulo ay mayroon pong 12 putong. Yun, doon sa kanyang ulo. Na may isang putong na mayroong 12 bituin. Na ang ibig sabihin ay 12 region of the Philippines. Yan po yung patunay na alisin ko sa inyo ang kaharian ng Diyos dito sa Israel, particular na dito sa Jerusalem, sapagkat ito yung luklukan ng Diyos, bagaman hindi tinanggap, ngunit inalis ng Diyos at ibinigay doon sa isang bansa nga nagkakabunga na walang iba ang ating bansang Pilipinas. Nga nagkakabunga po ito sa taong April 14, 1523. So yan po yung isang malaking tanda o palatandaan doon sa isang bansa kung nasaan doon mapalad na binigyan ng Diyos. O doon itayo ang kaharian ng Diyos na nawala dito. Kasi bakit nawala? Inalis ng Diyos. Bakit inalis? Walang naniwala sa Kanya. Para higit nating maunawaan at maintindihan, mga kapatid, nagbigay siya ng direksyon sa parabola o parabol sa banal na kasulatan. Na ayon po sa mababasa sa banal na kasulatan doon sa Matthew 22 verse 23 hanggang 30. Pakibasa po natin na rin. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Nang araw na yaon ay nagsilapit sa kanya ang mga Sadusyo na nangagsasabing walang pagkabuhay na manguli. At siya'y kanilang tinanong. Sa 24, na sinasabi, Guro, sinabi ni Moises, kung mamatay na walang mga anak ang isang lalaki, ay mag-asawa ang kanyang kapatid na lalaki sa asawa niya at magkakaanak sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 25, nagkaroon nga sa amin ng 7 magkakapatid na lalaki at nag-asawa ang panganay at namatay. At sapagkat hindi siya nagkaanak ay iniwan niya ang kanyang asawa sa kanyang kapatid na lalaki. Sa 26, gayon din naman ang nangyari sa pangalawa at sa pangatlo hanggang sa ikapito. Sa 27, at sa kauli-ulihan nilang lahat ay namatay ang babae. Sa 28,
sa pagkabuhay nga manguli. Sino kaya doon sa 7 ang magiging asawa? Sapagkat siya ay naging asawa nilang lahat. Sa 29, ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan, ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Sa 30, sapagkat sa pagkabuhay na manguli ay hindi na mga aasawa, ni mga papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Punto. So yan po yung isang malaking tanda doon sa isang kaharian na doon ibinigay ng Diyos sa isang bansa nga nagkakabunga. Gumamit siya pa rin ng parabola na isang babae. Ito ang ginamit ng Diyos doon sa isang bansa na kung saan doon mapalad binigyan ng Diyos ng kaharian. Gumamit siya sa parabol na isang babae. Nag-asawa ng 7 magkakapatid na lalaki. Ngayon, kung ating isipin, halimbawa sa halimbawa sa mga retiral ba na babae, ngayon, nalaman natin na ang kanyang asawa ay 7 na lalaki, magkakapatid pa. Ang tanong, ano kaya ang isip ng mga tao? Halimbawa man na yung isang babae nag-asawa ng 7 lalaki, magkapatid pa. Ano kaya ang isip ng mga tao? Hindi ba ito kaya pag-isipan ng masama? No? O di kaya paratangan ito ng hindi maganda? Ngunit, isipin natin kaharian ng Diyos ang ating papatunayan. Nasaan na? No? Kaya gumamit ng Diyos ng mga talinghagang salita tungkol sa babae. 7 pa namang asawa, halimbawa, retiral. Di ano nang tingin sa mga tao, di masama na. Pero hindi ganon. Bakit? Parabol man siya. Pag sinabing parabol, ibig sabihin, halimbawa lang. Parabol, halimbawa ba? Gumamit siya sa salitang babae. Ngayon, kung ating balikan, kung ipunta natin sa espiritual na gawain ng Diyos, ano kaya itong babae? Pakibasa natin, Hari, kung ano itong babae. Doon sa Revelation 17-18. Para alamin natin. At ang babae na iyong nakita ay ang dakilang bayan na naghahari sa mga hari sa lupa. Ang iyong nakita na babae, anong sinabi ng Diyos? Siya po yung dakilang bayan. So maliwanag ito po ay hindi literal, kundi ito po ay parabol sa banal na kasulatan. Ang iyong nakita na isang babae ay siya pong dakilang bayan na naghahari ang mga hari. Ngayon, sino kaya yung tinukoy na naging asawa sa babaeng ito? Sapagkat 7 man sila magkakapatid na kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. So alamin natin yung naging asawa sa babae sapagkat ito naman ay hindi literal. Ito po ay dakilang bayan. Na naging asawa ng 7 lalaki. Ayon po sa aming mahal na dakilang guro,
mahal na Haring Pilimon Undok Riambonanza, na yung binanggit na 7 lalaki na naging asawa sa isang babae, walang iba po yung una dito, si Manuel Quezon. Ang pangalawang asawa sa babae, ito po yung si Manuel Rojas. At ang pangatlo na naging asawa sa babae ay si Elpidio Quirino. At yung pang-apat, Ramon Magsaysay. At yung panglima, Carlos Garcia. At yung pang-anim, si Diosdado Macapagal. At yung pang-pito, walang iba si Ferdinand Marcos na naging asawa sa isang babae. Ayon po sa parabol na siyang dakilang bayan, na naging asawa sa 7 magkakapatid. Ayon po sa parabol sa banal na kasulatan, na naging asawa ng isang babae. Bakit babae? Kaya nga sinabi ko, ginamit niya ang salitang babae para doon sa isang bayan o dakilang bayan na siyang bansang Pilipinas. Bakit Pilipinas? Pangalan ng babae yan. Kaya, ang tanong, sino-sino ito na naging asawa doon sa isang babae? Basahin natin. Ayon po sa Proverbio 8:15. Pakibasa natin rin. So, ganito po ang sinasabi. Sa pamamagitan ko ay naghahari ang mga hari at nagpapasya ang kaganapan ng mga pangulo. Nagpapasya ng kaganapan ang mga pangulo. Ngayon, sino yung binanggit na naging asawa sa babae? Sila po yung hari na mga pangulo. Kasi ang katumbas ng pangulo, hari ba? Hari. Bakit hari? Doon sa isang bansa, siyang presidente, siyang hari doon. Bakit siyang hari? Lahat ng kanyang mga sasabihing batas na ikakakabuti doon sa isang bansa na yon ay masusunod. Kaya hari siya. Ano ang katumbas ng yung pangulo? Hari. Bakit hari ba doon sa isang bansa? So, ibig sabihin, ang binanggit na naging asawa ng isang babae na siyang dakilang bayan na walang iba ang ating bansang Pilipinas, ito yung mga pangulo. Nauna, Manuel Quezon, Manuel Rojas, Elpidio Quirino, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, at Ferdinand Marcos. Bakit binanggit doon sa dulo at ang babae ay napahamak o namatay? Kasi doon sa panahon ni Presidente Marcos, siya yung presidente sa ating bansang Pilipinas. Bakit namatay yung babae? Dahil nung naging Prime Minister na ang ating Pangulong Marcos Sr., nihulog niya yung batas. Nihulog niya yung batas na kung hindi maniniwala sa kanya, lalong-lalo na doon sa kanyang departamento na mula congressman, senador, kada congressman ay mayor, o
o ano paman, pag hindi sumunod sa kanya, tatanggalin. O ibig sabihin, wala nang demokrasya ba sa ating bansang Pilipinas? Bakit? Siya yung batas. Diktador. Kaya, sa bandang huli, yung babae ay namatay sapagkat sa panahon ni Presidente Marcos. Bakit namatay? Sapagkat yung sa demokrasi. Siya yung diktador sa kapanahunan niya. Kaya yung demokrasya sa ating Pilipinas nawala. Bakit? Ang nasunod, yung kanyang utos. Yan po yung pangyayari doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Ang tanong, saan po ito naganap? Ang parabola sa banal na kasulatan sapagkat ayon po sa aming mahal na kilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunansa, para masubaybayan mo ang programa sa The Kingdom of God kung nasaan na ngayon sapagkat inalis doon sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga. Kailangan natin ang 4 factors in the Bible. Kasi yun ang paraan upang masundan natin yung kung paano natin hanapin sapagkat pinapahanap man ng Diyos ang kaharian na ibinigay niya doon sa isang bansa nga nagkakabunga. Nga nagkakabunga sa taong 1521, kaya isakto ito sa sukat sa 1523, ito yung taon kung kailan doon ibinigay ang kaharian ng Diyos sa isang bansa na walang iba, ang ating bansang Pilipinas, na mayroong mga patunay. Sapagkat hindi ka magtukoy sa isang bansa na walang patunay. Ang tanong, anong tawag sa iyon kung hindi totoo? Ikaw ay saksing sinungaling. Kaya nga sinabi ng Diyos, huwag kang magsaksi sa hindi mo nakikita. Sa walang katotohanan. Ngayon, ang sinaksihan pa naman namin Piyansang Pilipinas, ang tanong po ba, yan po ay hindi nakakatakot kung wala kang matibay na ebidensya na ipinapahayag mo na ang kaharian ng Diyos ay nandito na sa ating bansang Pilipinas, wala doon sa taas, wala din dito sa puso ng tao, kundi nasa isang bansa. Kaya nga pinapatunayan namin sa grupo ng The Kingdom of God sa pamamagitan ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Pilimon Undok Riambunansa, na upang isiwalat ang Ebanghelyo. Kung atin po yung babasahin sa banal na kasulatan sa Matthew 24:14. Pakibasa ka natin, Re. Anong sinabi? Ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy, darating ang wakas. So maliwanag po ang sinabi ng Diyos, hindi naman siguro sinungaling ang Diyos, no? Na kailangan ang ebanghelyo sa kaharian ng Diyos ay kailangan maipahayag sa lahat ng mga bansa. Sa anong pamamagitan sa pagpapahayag sa lahat ng mga bansa? Ito na yun. Gamit natin. Mayroon tayong live Facebook o social media. Yan ba ay hindi makakarating sa lahat ng mga bansa ang ebanghelyo sa kaharian ng Diyos? Ay kung literally na magsakay ka ng eroplano, ay kung wala kang milyon-milyon, kakarating ka kaya sa lahat ng mga bansa. 300 nation of the world. Isa lang doon ang hanapin mo. Buti na ngayon. At mayroon na nagpapatunay na pinapatunayan namin ang kaharian ng Diyos ay nasa bansang Pilipinas. Bakit? Tanong mo, nasaan ito naganap? Walang iba sa bansang Pilipinas. Nasaan ang kaharian ng Diyos? Nasa bansang Pilipinas. Kaya, hindi po kami mahiya at matakot sapagkat mayroon po kaming matitibay na ebidensya.
na itinuro sa amin kahit kunti, no? Kahit kunti na itinuro sa amin ng aming mahal na dakilang guro. Mahal na Haring Pilimon Ondok Triambunansa. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng nakikinig ngayon, nanonood, yung mga viewers. Subaybayan po lang natin yung programa ng Diyos sa kaharian sapagkat yan po ay magbibigay sa atin ng kalayaan. Sapagkat pag dumating ang Espiritu ng katotohanan kung ating basahin sa banal na kasulatan sa San Juan 16:13. Pakibasa natin rin. Anong sinabi? 16:13. So, ganito po ang sinasabi. Gayunman kung siya, ang Espiritu ng katotohanan, ay dumating. Anong sabi ng Ay dumating? papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig. Ang mga ito ay kanyang sasalitain at ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Maliwanag po. Pag dumating ang Espiritu ng katotohanan ay siyang magsasabi sa inyo ng katotohanan. At kanyang ipapahayag ang mga magsisidating. Ano ba yung magsisidating? Ito ba? Plano ng Diyos. Pero, tingnan ninyo kung ito ba'y galing sa Diyos. At higit sa lahat, hindi ko kaya itong ipapahayag kung hindi yung Espiritu ng katotohanan na nagsasabi. Kaya papasalamat mo kami talaga sa aming mahal na mentor na siyang Espiritu ng katotohanan na dumating sa amin, na nagturo sa amin upang ipapahayag ang mga bagay na magsisidating. Kaya nga, kami po ay nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, mahal Haring Pilimon Ondok Triambunansa. Maraming salamat po, Hari. At ganoon din sa aming mahal na Pangulo, na walang iba, mahal na Prinsipe Rocky Triambunansa. Maraming salamat po, mahal na Prinsipe. At sa aming Haring Edgar Paloli Gutom, sa aming regional director sa region to. Maraming salamat, Hari. At sa buong pwersa ng The Kingdom of God mula Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat at